Ladies, alam nyo ba na may mga salita ang isang lalaki kapag mahal ka niya? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga pananalita ng lalaki kapag mahal ka niya. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, number one, eto, yung kumusta ka. Alam mo, ang lalaking nagmamahal, inaalala ka niya, lagi ka niyang iniisip. Kaya gusto niyang malaman kung kumusta ka, nasa maayos ka bang kalagayan, okay ka lang ba? Kasi nagwo-worry siya, nag-aalala siya. Gusto niyang malaman na talagang ikaw ay nasa mabuting kalagayan, na wala kang pinagdadaanan, okay? Kasi kapag mahal ka ng lalaki, kung ano man yung sitwasyon mo, nag-aalala yan. Kaya siya nagtatanong. So, kapag ang lalaki, napapansin mo na madalas kanyang tinatanong kung kumusta ka. Kapag laging ganyan, talagang meron niyang care sa iyo. Nag-aalala siya lagi para sa iyo. Pagpapakita lang yan ng kanyang sincere na pagmamahal sa iyo. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, eto, yung masaya ka ba? Alam nyo, ang lalaki, gusto niya na masaya ka sa kanyang company, sa kanyang feeling. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang kakayahan para i-please ka niya. Napakahalaga sa lalaki na nakikita niya ang kanyang minamahal na masaya ka. Masaya siya. So, kaya siya nagtatanong kung ano ba ang nararamdaman mo. Kung okay ka ba sa mga ginagawa niyo? Nag-i-enjoy ka ba sa mga activities or yung pagsasama ninyong dalawa? O, di ba? Kasi kapag malalaman niya na hindi ka naman pala masaya, nako, sobrang kalungkutan yan sa part ng lalaki. Ibig sabihin ay hindi sapat ang mga ginagawa niya para sa iyo. Kaya siya nagtatanong ng ganyan kasi gusto niya ng validation na ikaw ay totoong masaya kapag kayo ay magkasama. So, kapag napapansin mo na madalas kanyang tinatanong ng ganyan, isa lang ang ibig sabihin niyan, mahal ka ng lalaki na yan. Number two. Number three, proud ako sa iyo. Oh, ganon ang lalaki na nagmamahal. Proud na proud talaga siya. Since ang lalaki ay egoistic, mataas ang kanyang ego, kapag hindi kayo magkasama niyan, ipinagkukwento kanya. Ikaw ang nagiging bida sa kanyang mga tropa, sa mga kaibigan niya, sa mga katrabaho niya, sa kapamilya niya. So, literal na ibinibida kanya. Ganyan ang lalaki kapag tinamaan, kapag mahal ka niyan, okay? So, hindi niya mapigilan na ipaalam sa buong mundo na ikaw yung kanyang minamahal. So, kapag siya mismo ay nagsasabi sa iyo na proud ako sa iyo, ipinagmamalaki kita sa mga katropa ko. Alam mo ba yun? Ibig sabihin ay talagang lakas tama yan. Okay? Mahal na mahal ka niyan. Number three. Number four. Ito, yung mahal kita. I love you. Alam nyo, ang mga lalaki, bihirang magbitaw ng mga ganyang salita. Kasi once na sinabi niya ang mga salita na yan, ibig sabihin ay talagang yun na. Ikaw na yung pinili niyang babae. Ikaw yung mahal niya. Although, napakaraming lalaki na mga, alam mo na, yung mga babaero, talagang expert sila sa ganyan. Huwag na natin isama ang mga yon. Pero sa mga normal na situations, normal na lalaki, ganyan po sila. Hindi yan basta nagbibitaw ng ganyang salita. Sinasabi lang niya yan sa babae na alam niya na ikaw na yung karapat-dapat na babae na kanyang pagsasabihan ng mga pananalita na yan. At kapag sinabi ng lalaki yan sa iyo, maniwala ka. Mahal ka ng lalaki na yan, promise. Number four. Number five, ito, yung
May problema ka ba? Yung mga tanong ng lalaki na yan, pananalita ng lalaki na yan, maaring napansin niya or naobserbahan ka niya, kaya siya nagbitaw ng ganyang katanungan. Siguro tahimik ka or iba yung expression mo, yung mukha mo ay iba ang mood. Kaya tinatanong niya kung may problema ka ba. Ang lalaki kasi, hindi niya kayang matagalan na nakikita ang babae sa ganyang sitwasyon. At kung nakikita niya na talagang ikaw ay may pinagdadaanan, sigurado na apektado rin siya. Kaya tinatanong niya kung ano yung problema para kung ano man yung maitulong niya, kung ano man yung kaya niyang gawin para maibsan yung pinagdadaanan mo. Kapag ang lalaki ay nagbibitaw ng ganyang katanungan or pananalita, ibig sabihin ay talagang meron siyang nararamdaman sa iyo. Mahal ka tiyak ng lalaki na yan. So, ayan po ang number 5. Number 6, ito, yung mamasyal tayo. Alam nyo, yung mga ganyang pananalita or request, sabihin natin request kasi inaalam niya kung gusto mo. So, nag-o-offer siya ng mga ganyan. Kapag alam niya na sumama ka, pagkakataon na niya na makasama ka ng mas matagal. Siyempre, sa mga pamamasyal nyo ay maaring marami kayong mapupuntahan. Madalas yan ay halos maghapon, di ba? Yan yung mga diskarte nila para makasama yung kanilang minamahal. Inaaya nila na gumala, mamasyal, o kaya tinatanong nila kung saan mo gustong pumunta. Nagpapahayag yan na meron siyang nararamdaman sa iyo, okay? Kasi ang lalaki, never kanyang aayain na kayong dalawa ay mamamasyal. Kaya kapag inaaya ka ng lalaki ng mga ganyan, mahal ka ng lalaki na yan. Number 6. Number 7. Ano ang maitutulong ko? Dito, maaring meron na kayong napag-usapan. Nagsasabi ka ng mga bagay-bagay sa kanya. Kaya ang lalaki ay nag-o-offer kung ano ba ang maaari niyang maitulong, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Kapag tinutulungan ka ng lalaki, ibig sabihin ay special ka sa kanya. Meron siyang nararamdaman para sa iyo. Natural sa lalaki na matulungin, lalong-lalo na sa mga babae. Pero to the point na tutulungan ka niya sa mga problema na personal sa buhay mo, ibang usapan na yan. Okay? So, kapag ang lalaki ay nag-o-offer na tutulungan ka niya, nako, siguradong pagmamahal yan. Number 7. Number 8. Ito, yung will you marry me? Wala nang paligoy-ligoy yan. Yung mga ganyang pananalita ay ibang level na yan. Gusto nang makasama ka ng habang buhay. Of course, kapag sinagot mo yan ng maayos at okay, nako, tuwang-tuwa ang lalaki. Okay? At siguradong the rest will be history. Ang lalaki, hindi yan gagawa ng proposal kapag walang pagmamahal yan. Maliban lang kung merong ibang hinahabol ang lalaki na yan. Pero most of the time, kapag nag-propose ang isang lalaki, mahal na mahal ka niyan. Kaya sinisigurado na niya na mangyari na ang kanyang inaasam, ang pakakasalan kanya. Hindi na kailangang tanungin yan kung mahal ka ba ng lalaki. Yung mismong pagsabi na pakakasalan mo ba ako, yun na yun. Mahal na mahal ka talaga ng lalaki na yan. Number 8. So, ayan po ang mga pananalita ng lalaki kapag mahal ka niyan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,